Nagpapatuloy po ang PTV Special Forum. Bago tayo magpatuloy, Mark, sa ating diskusyon, nais po namin ipabatid na inimbita po natin ang iba't ibang mga tagapagsalita ng mga malalaki pang partido tulad ng Nationalista at Unang, ngunit hindi po sila nakarating ngayong gabi. Ang nais po talaga natin dito sa Telebisyon ng Bayan, balanse. Also because of this last portion ng ating discussion where we talk about how do we move forward? Ano ba ang pwede natin gawin para gumanda nga ang ating political party system? Gusto mo una tanungin si Attorney JJ. Ano kaya ang nakikita mo, Attorney JJ, from the point of law, from the point of yung ating mga regulation currently existing, ang pwedeng gawin para nga gumanda yung ating political party system? Kagaya nga na sinabi ko kanina earlier, Mark, no? Paborable ako doon sa issue ng i-institutionalize mo ngayon accredit ng mga political parties at ng mga miyembro nila. Not so much with the state subsidy, no? Ang sa akin, sawang-sawa na ako sa political turncoatism. So, anong pwede natin gawin? Siguro masusuwestiyon natin na mas higpitan yung pagpili ng mga kandidatong isasama ng mga partidong ito sa line-up nila. Meaning, yung talagang naniniwala sa plataforma at may commitment na yung plataformang ito ay dalhin sa taong bayan hanggang grassroots level. Dahil ang nakikita natin ngayon, pumapasok sa party for convenience alone, para mabilis lang na maisulong yung kanilang kasikatan, but you don't see the platform, you don't see the commitment in bringing to the public the programs that they ought to do. Si Professor Casiple naman, from the point of view of a political analyst, ano po pwedeng gawin para ma-strengthen nga itong ating mga political parties? Kailangan mo palakasin siyempre buong sistema mismo ng politika. And then you can kasi may bill na nga. Nandun yung anti-turn-quotation provisions, nandun yung regulation ng campaign finance, nandun yung state subsidy. Controversial yun. Pero ang isang paliwanag kasi doon na dapat makuha ng lahat, hindi ito ibibigay sa politiko, ibibigay sa partido. Kasi ang problema ng partido, hawak siya ng politiko, lalo na sa usapin ng pera. Pag panahon ng walang eleksyon, walang partido yan, essentially. Except siguro sa Liberal Party, kasi nagbibigay daw sila ng 20,000 per ang importante kasi bigyan mo ng dynamics ng sarili yung partido para gumana siya. Ngayon, hindi mangyayari yon kapag ang structure itself ng politika sa bansa, ng political power, hindi mo baguhin. Ang sinasabi ko rito, yung dynasty system, yung patronage system, yung mga clans, families, etc. Kasi nandito ang real na dynamics ng kapangyarihan ngayon. Ang solusyon dyan, edi magtayo ka ng malalakas na partido. Kapatiran na lumakas at yung iba pang maliliit ngayon na nagsisimula ay lumakas din at yung mga dati na ay maging genuine, ganun ang epekto niyan. Magkakaroon tayo ng real na labanan sa power on the basis of party platforming program. Pangatlo, yung butante. Kasi ganun lang kalakas itong mga partido at mga politiko kapag ang butante ay nagiging mature na rin. So mahalaga dito yung citizen voter education na halimbawa, pero more than that, yung partisipasyon ng mga mamamayan sa politika ay bigyan laya. Ibig sabihin, ang mga partido dapat nag-organisa. At kung ayaw nila mag-organisa, ang mga tao dapat nag-organisa ng partido. Nang sa ganon, hindi magkakaroon ng itong mga pamilyang ito. Remember, siguro mga 400 families lang yan Ang pinag-uusapan nating number ng Filipino families, 20 million. Itong 400 pamilyang ito, ito yung core ng system. And last siguro, yung ating rules, itong election code, at saka yung namamahala sa eleksyon, magkaroon din ng reforma. Ibig sabihin, hindi mo pwede ito isa-isa. Kailangan sabay-sabay mo gagawin yan. Otherwise, chicken and egg ngayong usapin. Okay. Kay Student Council Alliance of the Philippines, paano natin, Florante, mahihikayat yung mga kabataang makilahok dito sa political party system natin at talagang pumila nga para magkaroon ng membership na kabataan ang mga malalaking political parties?
validate your beliefs, know where you should stand. So, alamin natin sa mga bawat issues magmula sa foreign policies, economic policies, social policies, ano nga ba talaga, kung saan tayo tumatayo, kung ano yung paninindigan natin, saka tayo mamili kung anong mga partido, plataforma ang dapat nating suportahan. Pangalawa, kailangan suportahan natin bilang isang reform agenda, kahit ngayon sa Kongreso, ang pagsasabatas ng Reform Party, political reform bill, kabilang na rito yung para masolusyonan yung turncoatism, pagsasabatas ng mga iba't ibang party mechanisms in strengthening yung grassroots level initiatives. Yung mga grassroots level, speaking of grassroots, Cathy, ating napag-alaman ating kasama dito sa Telebisyon ng Bayan, si Jules Giang, Youth Vote Philippines, organizing yung mga activities sa UP at sa ibang eskwelahan. At pakti nga sila nitong ating magiging election coverage dito sa PTV4. Oo, maganda yan. Kailangan talaga yung partisipasyon, lalo-lalo na ng kabataan. Majority of our registered voters now belong to the youth sector. Correct. Gusto ko itanong kay Congressman Miro. Kung Miro, sa Amerika at sa ibang mga mature democracies, yung mga miyembro ng partido, hindi lamang politiko, maraming miyembro na nag-iisip, mga ekonomista, mga political scientists, mga negosyante, mga abogado. Sa ating bansa, sa inyong partido, paano natin may hikayat ang kagaya ni Attorney JJ, ni Gio, at iba pa mga professionals ng ating bansa na sumali sa partido, hindi dahil politiko sila, pero para pagyamanin yung partido. Kailangan talagang gano'n. No? Ang advantage, nagagawa at ginagawa ng Liberal Party yan. Maraming academics na from the State University, from UP, who are actually part of the Liberal Party, who are actually running all the policy centers that have been formed within the Liberal Party are being run by academics. We have a youth party, you have a party for workers, you have a party platform para sa mga indigenous folks, but be that as it may, ang importante para sa akin is we are young democracy at bilang isang batang demokrasya, marami sa mga usapin na problema hinaharap natin ay hindi dahil dapat sisihin natin ang political parties. Look at yung mga kalapit bansa natin or even in many Latin American countries ay hindi naiiba ang kanilang karanasan sa atin. Maraming mga bagay ang kailangan baguhin at yung political party is hindi ito yung pinag-uugatan ng problema, pero kung ano man meron dyan, ito yung manifestasyon lamang ng kahinaan o problema sa buong political system natin. Ako, strong believer ako. I don't come from a family or a political dynasty. I'm the first politician in my family, in fact, the only one. But I strongly believe that putting term limits creates or engenders political dynasties. Dahil nilalagyan ng limitasyon ang paglilingkod mo, napupwersa ang isang pamilya o isang ama na i-develop ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Isang bagay yan. Ibig sabihin, hindi yan ang pinag-uugatan, pero isang bahagi yan ng mga dapat natin baguhin para mas maging akma o mas maging maganda ang ating demokrasya. Kasi tingnan mo sa ibang bansa, sa Amerika, wala namang term limits. Pinapahintulutan silang maglingkod so long as they are actually voted for by their constituents. Sa atin meron. Kaya lumalala at lumalaki ang ating mga political dynasties. Pangalawa, at siguro panghuli is hindi mo matatanggal agad-agad. At tingin natin dapat tanggalin ng pork barrel, hindi yan papel dapat ng isang mambabatas. Kinakailangan natin gawin mas efficient yung pag-i-implement ng iba't ibang programa ng gobyerno para ito'y hindi na magiging source ng reklamo ng mga pinamumunuan mo. Pero para sa akin, ang pinaka-biggest challenge is talagang mag-create ka ng isang environment sa ating pamahalaan na sinusubukan mong i-minimize or entirely i-eliminate yung walang tawag ko dyan, parang financial political engineering. Ibig sabihin na hindi nagiging incentive ang pagpasok sa politika para magpayaman. Right now, naniniwala ko na marami sa mga gustong maglingkod ay gusto dahil gusto magpayaman. At dahil yun ang kahinaan ng sistema. At tingin ko, yun ang mga bagay na dapat natin pangbaguhin para lalong mas maging malakas ang ating mga political parties kapag yung ating system ay maging matibay din. Okay.
Gio? Magandang punto. Tawagin naman natin si RJ Visconde para sa kanyang tanong. Tanong ko lang po kay Sir Florante. Masasabi ba natin ngayon na nagmamatured na ba talaga yung mga kabataan sa pagpili ng kanilang iboboto? Sir Florante. Thank you. Florante na lang. Yan. So nakikita natin, mas nagiging available yung information sa internet. Mas nagiging lumalawak yung mga public platform, forums and debates. Mas nakikita natin na mas nagiging available sa lahat ng kabataan kung ano-ano yung mga dapat nilang tignan at panindigan. So, when it comes to preferences, masasabi kong nagkakaroon na ng maturity when it comes to a modern democratic structure. So, yun. Maraming salamat. Para sa huling tanong, para sa araw na ito mula sa ating audience, tawagin natin si Nelson Bumiltak. Tanong ko lang po kay Sir Roman, na hindi po ba naapekto, hindi po ba nalilito o naapekto ang mga botantes sa dami ng partido kung ikukumpara sa two-party system? Two-party system, okay. Okay, para kay Sir Mon. Mon. Wala naman, basta alam mo kung sino bubutuhin mo, no? Kasi ang problema nga sa atin, hindi partido yung nasa isip ng botante. O sino sikat, sino boxer dyan. Sino yung mga kapareho ng pangalan ng tatay, ano? Ibig sabihin, may mga konsiderasyon ng mga botante. Hindi naman siguro karamihan na ngayon. Marami na rin yung botante na nag-iisip ng plataforma, programa. In fact, ang hinala ko dyan, more than half na eh. Kasi ang demographics natin nagbabago. 65% na ngayon ng botante, 35 years old and below. Sa transition, political transition ngayon eh. Kaya hindi na ganun kasigurado yung mga kapangalan ng kanilang tatay, yung mga popular, yung mga boxer na mananalo, usually nangangailangan na ng pera, minsan nangangailangan pa ng baril, ano, para manalo. Maraming lugar may ganyan pa. Pero ang bago talagang trend ngayon, may mga lumulusot na mga Bago, kandidato. pa isa-isa. Pa isa-isa siguro, pero parami sa tingin ko, overtime yan. Okay. Kasi may study kaming ginawa dito, yung kabataan at saka yung kababaihan. Yan ang constituency para sa electoral reform. Ayan. At yan ang dumadami ngayon na nakikialam sa eleksyon natin. Si Mr. Lito David, tanungin natin kasi kayo sa ang kapatiran ay hindi nanggaling sa mga political dynasties at napag-alaman nga natin sa ating diskusyon na karamihan pa rin ay talaga namang yun ang hinahanap, yung pangalan, yun at you're going up against members of political dynasties. Ano sa tingin mo yung mo na kalabanin nito mga ito? Katulad na nasabi ni Mr. Casiple, no? Nagbabago yung demographics, nagbabago yung hinahanap ngayon ng mga botante. Palagay ko even yung paglaban mismo ng mga mamamayan against sa political dynasties, lumulutang na ng gusto, no? Kaya in a few years time, I'm sure, magkakaroon na ng pagbabago, malaking pagbabago pagdating dun sa komposisyon na magiging mga mamumuno sa ating lipunan at sa ating pamahalaan. Kanina may tanong hinggil dito sa kung ano yung pwede nating magawa. No? Siguro, yung hindi natin dapat iasa sa pamahalaan para paano ayusin itong mga political dynasties na to, or rather yung political parties. Kasi sa ngayon, mayroong ilang mga grupo, lalo na yung Simbahang Katolika, na nagpatuloy yung pagbibigay ng political education, no? Sa mga kasapi nito, hindi lang naman sa mga Katoliko, pati na rin sa ibang mga simbahan na nagnanais na matuto, no? In fact, doon sa Bacolod, no, yung lumabas yung Timpatay Timbuhay na yan, hindi yan trabaho ng Simbahang Katolika, ha? Ang chairman nung naglabas ng Timpatay Timbuhay na yon ay isang Protestant pastor. Siya ang chairman. Ano? So, doon sa political education, dapat din nating bigyan siguro ng pansin kung ano ang magagawa ng mga ilang grupo, no? Na pati ng mga simbahan. No? Kailangan buksan na rin natin itong ganitong mga bagay doon sa mga non-traditional na mga centers of
Okay. Gusto kita tanong, huling katanungan para kay sa Dr. Popoy de Vera. Sir, can we still re-engineer the old parties or dapat hikayatin natin ang ating mga kababayan ng magbuo ng mga bago at magagaling na partido? Punta lang ako sa tanong kanina kung ano yung dapat gawin kasi pwede idugtong to doon sa kung kailangan ba ng mga bagong political party, no? Para sa akin, habang hinihintay natin at tayo na maamyendahan ang election code, maipasa ang political party reform law, madaming konkretong pwedeng gawin. Sa UP, as a university that is a public service university, after the election, magtutulungan kami ng COMELEC na gumawa ng aggressive voter education campaign. Kasi alam mo, ang ARMM election, malapit na. Ang barangay election, malapit na. Ang sakit kasi ng Pilipino, pagkatapos ng eleksyon, nakakalimutan pag-usapan lahat ng problema ng eleksyon. At pag-uusapan ulit sa susunod na eleksyon na. So we want to maximize the time in between elections to aggressively push for a voter education campaign. Kaya hinahamon ko ngayon yung mga political parties kung talagang gusto nyo ng reforma, gusto nyo mapag-usapan ng political party reform. Isama natin sa voter education issue ito. Isama natin ito para merong papel ang political parties, merong papel ang universidad, may papel ang media, para gamitin natin yung pagkakataon na magkaroon ng pagbabago ng botante para ma-appreciate nila yung mga political parties. So yung mga lumang political party, they can re-engineer themselves. Yung mga bagong political party, pwede silang lumakas. Ang para sa akin, ang hamon ay hindi sa election na ito. Ang hamon ay ano ba ang pangyayari nitong election na ito na magdudulot ng improvement sa political party reform sa mga susunod na taon. Okay. Alright, hingan na natin ng kanilang mga huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Florante Galura. So ayon sa isang pag-aaral ni Professor Joy Aceron, ayon sa kanya is meron tayo ngayon, wala naman talaga tayo established na political parties. Ang meron tayo ngayon sa kasalukuyan ay mga fans club ng mga politicians. Ibig sabihin nagpo-focus tayo kung saan yung personality, kung sino yung sikat, kung sino yung may pera, at kung sino yung may chances of winning. So ngayon, let us gain our grounds, gaya nga sa sinabi ni Dr. De Vera, hanggang sa hindi pa na-institutionalize ang mga batas na yun, handa tayo ngayon gawin yung mga dapat natin gawin. Halimbawa na lamang dun sa bagong politika na tinatawag natin, na kung saan nandito mga civil society organizations, nandito mga people's organization, ang mga businesses, na kung saan umaalis sila doon sa traditional focus ng power. So, tignan natin, sumali tayo, makilahok tayo, at malapit na, inaabangan na natin yung reform dito. Okay, huling mensahe mula sa Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform, Ginoong Ramon Casiple. Well, nasabi ko kanina na nagkakaroon ng pagbabago yung demographics ng botante. Ang tingin ko, ang problema na ngayon, hindi na yung botante. Ang problema na ngayon na pinakaharap natin, walang mapipili yung mga botanteng matino. Ibig sabihin yung made ng matino ng mga kandidato. Mabuti lang, nagkaroon tayo ng Pinoy, noong 2010, nagkaroon ng choice. Pero hirap na hirap yung botante noong 2010, pumili nung wala pa siya. Ganon din ang problema ng 2013 at I suspect yung 2016. Ang challenge nito ay squarely in the context of political party building. Kasi ang nagpo-produce ng tamang kandidato, yung nagre-reflect ng mga iba't ibang posisyon sa mga issue, ay ang political party. Ako, hindi to challenge, kundi reality tingin ko, na maraming mga bagong partido ang lilitaw kung hindi magsishape up itong mga traditional na political parties. Maging real at genuine sila na partido. No? Kasi nandyan yung political vacuum for good leaders na lumitaw. Dahil may botante na karamihan ay kabataan, na malamang maghahanap yan ng leader, tunay na leader nila, na pwedeng gumawa ng mga patakaran na naayon sa gusto nila. So yung challenge ng susunod na mga taon ay political party building. Mensahe naman po mula kay Dr. Prospero De Vera. Maganda yung sinabi ni Mon kanina, yung dearth ng political leaders. Kaya gusto kong andugtungan yung proyekto namin. Madaming proyekto UP after the election para ipagpatuloy yung aming memorandum of agreement with COMELEC.
alam mo maganda ang COMELEC ngayon kasi meron silang namumuno na willing na makipartner sa university. Madami kaming gagawin. Yung voters education kasi, kailangan ibaba natin yung diskusyon doon sa barangay level eh. Kailangan kausapin natin yung mga tao sa ground level at ipaliwanag yung mga issue ng civics, for example. Bakit ka ba kailangan bumoto? Something as basic as that. No? Ano ang mga patakaran? Ano ba ang papel ng political party? We have to bring it down. Let us not rely on COMELEC exclusively or Congress to act. Kailangan lahat gagalaw dito. So ang hamon ko ulit sa mga political parties, sa civil society organizations, sumama kayo sa aming programa for voters education after the election at tingnan natin kung kaya nating palitan ang political culture at pagiging ng mga botante sa Pilipinas. Maraming salamat po. Susunod, legal expert, Attorney JJ Atienza. Maikli lamang po. Our political parties are only as good as our demands as a people. Manghingi tayo ng mas mataas na standard ng paglilingkod sa mga iboboto natin at alamin natin saan ba natin gustong tumungo bilang isang bansa. Doon natin malalaman kung sino ang dapat nating iboto at suportahang political party. Hinga naman natin ang mensahe si Ginoong Lito David, senatorial candidate mula sa Kapatiran Party. Dadalawa lang po ang partido political sa Pilipinas, yung Communist Party of the Philippines at ang Kapatiran Party. Ang Kapatiran Party po ay kilala bilang isang pro-life party at pag sinabi nating pro-life, hindi lang to anti-RH or anti-same-sex marriage, ito ay pro-industrialization, no? Pro-agrarian reform at marami pang mga plataforma na galingang pang lahat. Kami po ay walang individual na platform, kami ay mayroong plataforma bilang isang partido. Kaya dapat po hindi kami natatanong kung ano ang aming individual platform na katulad na tinatanong doon sa mga ibang partido. Kami po ay pro-life, Kapatiran Party po ngayong 2013. At panghuli po, mensahe mula sa Congressman ng Marikina, tumatakbo sa parehong distrito at nagmo-moonlight bilang Team Pinoy spokesperson, Representative Miro Kimbo. Maraming salamat po. Marami na po, malalim po naging diskusyon at makatalinhaga po ang mga pinag-usapan. At nagpapasalamat po kami sa pagkakataon. Kinikilala po natin, kinikilala ng Pangulo ang kung gaano kabigat at lalim ang mga problema natin dito sa ating bayan. Bilang isang batang demokrasya, marami pang dapat gawin. Pero ang mabigat na pakiusap ng Liberal Party at ng Team Pinoy is sa unang-unang pagkakataon nagkakaroon tayo ng isang Pangulong malinis ang reputasyon, malinaw ang paninindigan. Marami nang nagawa sa nakaraang 3 taon. Umaasa siya na susuportahan siya ng taong bayan sa susunod pang 3 taon. Kung naniniwala po ang taong bayan sa mga nagawa niya, ay ang pakiusap po ng ating Pangulo at ng Team Pinoy ay suportahan po yung 12 kandidato na nagiging bahagi po ng kanyang programa para po sa pagbabago ng ating bayan. Maraming salamat po. Sa malapiestang kampanya ng mga kandidato, sa napakaraming salita na ating naririnig at sa napakamasalimuot na mundo ng politika, isang napakalaking tulong po para sa ating mga botante ang marinig ang plataforma ng bawat partido para matulungan tayong mapagdesisyonan kung kanino natin ibibigay ang ating mga boto. Malaking responsibilidad para sa ating mga mamamayan na pag-aralan na mabuti kung personalidad nga ba o prinsipyo ng isang partido ang issue na bumabalot sa ating bansa. Isang issue na dapat nating tignan at solusyonan para ating bayan. Hati ang opinyon ng bawat mamamayan sa isyu ng political parties o sadyang hindi natin napapansin ang kahalagahan ng prinsipyong kumakatawan sa isang partido. Sana nga ay mangibabaw ang pagsasaayos ng problema ng kahirapan, korupsyon, edukasyon, pagkakaisa, pagiging totoo leader at marami pang ibang isyu na kailangan bigyang halaga ng bawat kandidato. May partido man o wala. Unahin sana ang kapakanan ng bawat mamamayan. Ako po si Attorney Marcus Rodes. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Tingson. Sana ay nakapaghatid kami sa inyo ng tama at sapat na impormasyon. Aasahan po namin ang inyong patuloy na pakikialam sa mga napapanahong isyu ng bansa. Hanggang sa susunod na Miyerkules at inihatid namin sa inyo ngayong gabi ang
Political Parties, a PTV Special Forum.